Yo mga boss, magandang tanghali po sa inyo lahat. So this is Vlog de Cosa once again. So ito na yung iniintay ng mga tropa natin na 1 month review update sa ating QJ Motor ATR 160. Pasensya na kayo, medyo maingay lang. Hindi tayo makalabas ngayon dahil medyo tanghaling tapat. Kaya sa garahe na lang tayo nag-vlog. So isang mabilisan lang naman to na vlog para din dun sa mga pa-shoutout. Ayan, so shoutout natin si Blackleg Jess tsaka si Bossing Walrus Medalya. Ayan, shoutout sa inyo mga bossing. So ito yung iniintay ng karamihan dun sa nagko-comment sa vlog ko, yung 1 month review nitong ATR 160 natin na QJ Motor. Alright, so tara na, simulan na natin to. So yan mga bossing, so let's start muna sa electrical system. So electrical system ng motor na to after 1 and 3 days kasi 14 natin siya kinuha ng February. So ano na ngayon, March 18. So 1 month and 4 days na pala nakakalipas. So in terms of electrical system naman nito, so far wala pa tayong problema after 1 month. Naibiyahin natin siya from Dingalan, DRT sa mga lubak. Nakatawid din tayo ng medyo mababang ilog pero sobrang lubak. Wala namang loose electricals, gumagana pa naman yung ilaw natin, yung start button niya wala pa namang issues. Knowing na malaki yung capacity ng battery ng ATR 160, 14 amps. Okay, so electrical, busina okay pa naman. Yun lang, yung busina medyo stuck. Pero okay na ako dun sa stock. Maingay din naman yun. So electrical system okay pa tayo. Then next naman natin, mechanical system. So mechanical system includes makina, yung throttle, kung wala bang delay. So mostly mechanical. So after 1 month and 4 days, wala pa naman tayong issue for mechanical system ng ATR 160. So makina niya, 1 click start, walang problema. Kahit paahon, walang problema. Nakita niyo naman sa vlog ko, with OBR pa yon. Long ride natin sa Dingalan tsaka sa Gabaldon, walang problema yung mechanical niya after that. So far, yung throttle cable, goods pa rin naman, wala pa tayong issue, which is, that's good, 'di ba? So next naman natin yung suspension. So suspension wise naman sa harap tsaka sa likod. Eto, may napansin ako after 1 month and 4 days na gamit ko sa kanya, dahil nga yung unang sabak natin sa kanya is pumunta agad tayo sa lubak, sa mga paahon, sa mga downhill na din with back ride sa DRT, then nagdinggalan tayo, naggabaldon tayo sa kanya. So nung nagpa-PMS tayo sa Motomorini sa Bristol, sa Caloocan, nagpa-adjust ako ng suspension sa likod, nagpabawas ako ng 1 mm sa spring. Kasi medyo matigas kapag mag-isa ka lang. Pero pag may OBR ka, saktong-sakto lang. So nagpabawas tayo ng 1 mm sa likod. Pero kung kayo medyo payat compare sa akin, try nyo magpabawas ng 2 mm sa rear suspension sa spring. Papa-adjust nyo lang yon. And then sa harap naman natin, yung front suspension ni ATR 160, yung inverted fork. Feeling ko after 1 month and 4 days, parang kulang pa siya sa break-in, 'di ba? Kasi medyo maganit pa yung shock niya. So minsan kapag nasa garahe, nilalaro-laro ko siya para yung langis mag-flow siya kahit papaano. So feeling ko kulang lang sa break-in. Kaya obserbahan ko pa siya, wait niyo yung update ko about doon. Kapag medyo matigas pa din ng konti yung harap, papatono natin siya or ipapatuning natin siya sa AV Moto dito lang sa Camarin. Alright? So suspension, goods pa tayo. Pwede nyo pa-adjust yung likod. Then sa harap, check ko pa i-break in. Then sa rims naman or sa kanyang version 2 spoke rim set sa gulong, sa mags, so sa rims. Wala pa naman tayong problema, wala pa tayong 8, wala pa tayong oblong, wala pa tayong natatanggal na rayos or something after nung mga adventure ride natin sa Dingalan at saka sa DRT, sa Lubak. 'Di ba? So goods na goods pa yung version 2 rim set natin, matibay pa. Then, yung tire naman. So yung ating dual sport tire from CST, goods na goods siya, hindi madulas. Na-try ko na rin, medyo mas exciting konting banking dito kumpara sa big bike ko. Mas natutuwa ako, mas na-appreciate ko yung mag-banking sa ATR 160 kasi maganda yung handle niya and balance ng motor.
Siguro dahil nga maganda din yung timbang niya at the same time yung gulong. So sa gulong wala tayong problema, goods pa siya. Next natin, braking system, yung ABS niya. So braking system natin dahil nga harap at saka likod naka ABS dual channel. Yung likod niya is more aggressive. Kala ko nga yung likod yung napipindot. Kala ko harap yung napipindot ko eh. Kasi usually yung nasa kaliwang kamay natin is yung rear. Yung nasa right side is yung front brake. So mostly ginagamit ko yung rear. Kala ko front yon kasi nga medyo aggressive yung preno sa likod ng ATR 160. So kailangan mo siyang gamitin para mag-smoothen out, 'di ba? Para mag-smooth yung kapit niya. Pero ginagawa ko naman, binabalanse ko lang yung pindot ko from rear at saka front. 'Di ba? Hindi lang masyadong gumagamit ng front, syempre pag downhill. Mostly 60% rear brake, 40% front brake. So okay pa tayo, wala pa tayong lusot na preno, goods na goods pa naman yung ating ABS and brake pads dito sa ATR 160. Kailangan lang medyo i-break in pa yung preno sa likod para mas mag-smoothen out. Okay, next naman natin is ito, features update. Ito madaming nagko-comment dito. Sobrang ang ganda naman talaga ng features nito, which is yung sa TFT niya, pwede mo i-connect yung phone dun sa ATR 160 scooter mo na makapag-open ka ng GPS. Malaking bagay yon kapag naglo-long ride ka, meron ka ng built-in GPS, 'di ba? Hindi ka na maglalagay ng cellphone sa harap mo, 'di ba? Mas okay siya. Then mabilis yung connectivity niya simula nung nag-restart kami dahil nagpa-PMS ako. Mas bumilis yung connectivity ng phone to TFT display, 'di ba? Huwag niyo lang kalimutang i-download yung Carbit Ride para sa mga nagtatanong, and open mo yung wifi mo. So sa features niya, sa TFT display, goods na goods tayo dyan, wala tayong problema. And then yung isa pa niyang features na adjustable na brake lever, hindi ko pa siya na-adjust, okay pa ako dun sa stock na layo ng brake lever ko. So siguro pag tumagal, paglalaroan ko i-adjust yung brake lever. So goods pa naman yung features na yun. And yung handbrake, pretty much gamit ko yung handbrake na yan ng ATR 160. Goods na goods yung features na yan. Hanggang ngayon, goods pa din naman siya. Yan mga chong. So next naman natin is yung gas consumption. So sa gas consumption is na-check ko na siya kapag with back ride and ako lang mag-isa. So depende lagi to sa road condition tsaka sa bigat ng rider and kung may back ride ka. So ang konsumo ko kapag meron akong back ride or OBR, kapag medyo paahon yung mga kalsada, is nasa 37 to 38 kilometers per liter. Kapag ako lang mag-isa at diretso lang yung kalsada, 41 to 42 kilometers per liter. So matipid pa siya talaga. 'Di ba? After 1 month and 4 days, matipid talaga siya as I've observed, 'di ba? So yun ang gas consumption niya. Pero by specs is 45 kilometers per liter, 'di ba? So doon naman naglalaro yun, pero para sa akin matipid na yun. Next natin is yung speed. So speed, syempre hindi naman to adventure scooter nga 'di ba? Pero kahit adventure scooter to, mas para sa akin, mas mabilis siya kumpara sa ADV 160. Para sa akin lang. Kasi meron tong hybrid assist. So i-explain natin yung hybrid assist thoroughly or mas detalyado sa ibang vlog natin kasi medyo mahaba yung explanation doon So yun nga, para sa akin yung hybrid assist na features nito is malaking tulong lalo na kapag paangat ka and may sudden stop tapos may back ride ka sa likod. Hindi hirap umarangkada yung motor or yung makina niya or yung ATR 160 dahil dun sa hybrid assist niya. Okay? So meron siyang hybrid assist kapag uphill, pipindutin mo lang yung sa kanan na button, up and down, which is yung P1. And then kapag sudden stopping sa stoplight, meron nag-automatic engage yung hybrid assist niya for 3 to 4 seconds yun. Kung mayroon kang back ride medyo mabigat, pag nag-open throttle ka na, mapapili mo yung hybrid assist, mabilis umarangkada kahit may angkas ka, which is goods pa naman siya hanggang ngayon. After 1 month and 4 days, nakakapanibago lang. Kailangan mong aralin yung pag-throttle mo kapag medyo uphill, pagpataas. Okay.
So, next naman natin is yung, parang na-explain ko na yung hybrid assist ng medyo konti, 'di ba? Yung kasi yung next natin na topic yung hybrid assist. So for now, so far okay pa naman siya. Yung hybrid assist niya which is nakakatulong sa uphill and then kapag meron kang back ride, 'di ba? Yun, yung sa speed, mabalik tayo sa speed. Kaya ako nasabing medyo mabilis to compare sa ADB 160 dahil nga doon sa kanyang hybrid assist, 'di ba? So kahit may back ride ka or pataas, pinong-pino at smooth yung akyat niya dahil nga dun sa hybrid assist niya. Alright. So, next naman natin is yung durability. So, yung durability, syempre, hindi ko pa masabi kasi hindi pa naman to tumatagal ng 6 months. 3 months to 6 months. Pero good for 1 month and 4 days. Yung durability niya sa akin, okay pa naman. Kasi 1 month and 4 days pa lang. After ko na ibiyahe ng lubak-lubak sa DRT, yung vlog ko dyan, nandyan sa aking channel, na long ride ko ng Dingalan and Gabaldon, may mga lubak din doon, grabe. Okay naman, wala pa namang natatanggal, wala pang nawawalang tornilyo, wala pang sirang preno, wala pa. Goods pa siya. So for 1 month and 4 days durability, goods na goods pa si ATR 160. Pero mag-update tayo after 3 and 6 months and 1 year para sigurado, para sa inyo na din. Okay, so next naman natin is yung price. So ito, price. Ang ADB 160 kasi is nasa 160 din or 170 or 180 depende sa dealership mo na mabibilan. At kung makakabili ka at makakahanap ka. Dahil mahirap humanap ng ADB 160. 'Di ba? Aside sa tinataasan nila yung presyo, kalimitan hindi nagpapa-cash, laging installment. 'Di ba? So buti na lang lumabas tong si ATR 160. Mas madaming features, mas maganda yung specs niya, out of stock. I mean, out of the box, kumbaga. Pagkuha mo ng motor, naka-setup na siya, di ka na mag-upgrade. So, ang price niya is 159,900 pesos. Plus mo pa yung 3.5 na LTO, so 164 lang. At nabalitaan ko, may nag-comment dito sa aking vlog, nagpa-reserve na daw siya ng ATR 160 after niya mapanood yung vlog ko. So, congratulations boss, nabudol kita. So nagpa-reserve siya and apparently may discount na 10,000 pesos. Imagine niyo guys, meron promo pala si ATR 160 na less 10,000 pesos. So grabe, sayang di ako umabot kasi maaga tayo nakakuha eh. So ngayon ata may mga branches na nagpapapromo ng less 10k. From 159,900, 149,900 na lang siya. Less 10,000. 'Di ba? So grab niyo na 'yan, magpa-reserve na kayo. Diba? So, congrats nga pala sa mga magre-release ng April, sa mga nagpa-reserve ng ATR this coming April. Congrats mga bossing. I-try nyo magpa-reserve, sayang yung less 10,000 pesos ng Bristol. Diba? Okay. So, ano nga ba yung pros and cons? So, sa akin, yung pros, madami. Ang daming pros. Nasabi ko na yun sa previous vlog ko. Yung mga features na wala si ADB 160 na meron to. Yun lahat yun pros. Aside doon is yung handling capabilities nito. Pag sudden stops, biglang go, yung arangkada, malaking tulong yun, yung hybrid assist niya. Kahit 3 to 4 seconds lang, malaking bagay yun sa arangkada. Then, yung syempre, yung kanyang TFT display na kaya mong i-connect yung phone mo dun sa TFT niya para maging mapa mo or GPS mo. Napakagandang pros nun. And feeling ko talaga yun ang dun siya nag-level up sa lahat ng scooter na kalaban niya. Then yung cons niya, ito. So may nakita kong cons after 1 month and 4 days. Ano naman yung parang disadvantage? Syempre yung bagong motor, ang mga disadvantage niyan, upgrade parts. So para dun sa mga gusto ng mabibilis, may mga ganun kasi yung mga rider, 'di ba, yung ginagawa nilang libangan yung upgrade ng motor nila. Aside sa mga rider na gusto lang pang commute, pang trabaho, pang grab nila, pang lalamove nila, pang food panda nila, pang move it nila, pang angkas nila, pang joyride nila. May mga rider na ang libangan nila is bumili ng motor, i-upgrade, pabilisin, palakasin, tapos papalitan ng ganito, mas lalakas pa, tapos after long ride, sasabog yung makina. Hindi, joke lang. So may mga ganong kasing rider. Pero so far yun ang cons natin. Wala pang masyadong upgrades to na parts. So pero yung mga consumable parts, madami na to. Ano yung mga consumable parts na yon? I-explain natin yun ng hiwalay sa ibang vlog para mas maintindihan nyo. Okay? So ano ba yung mga consumable parts? Yung basic, brake pads, drive belt, panggilid,
throttle cable, ball race. So, kompleto stock nito. 'Di ba? May parts tayo niya na available sa Bristol. And then kung brake pads, may mga kaparehas din siyang brake pads. ADB 150 kaparehas niya yung brake pad sa likod. Sa harap naman is yung XRM Wave 110 parehas ng brake pad sa harap. So, when it comes to upgrades naman, like yung mga ECU or something, yung mga flyball na mas magaan, or any upgrade sa CVT, hindi pa ako updated, hindi pa ako sure kung may mga upgrades. Pero yung consumable parts, meron siya. Meron nga siyang sa panggilid na bola. May kaparehas niya yung bola ng PCX 160 ng Honda. So doon, malaking bagay na upgrade na yun, yung panggilid lang, yung bola. Pwede mong i-upgrade yun. Sabi sa kasa, parehas daw siya ng PCX 160 Honda. So yun, goods naman siya. So, parang hindi rin konse, di ba? Pero so far, yun pa lang naman yung na-observe ko sa kanya after 1 month and 4 days na gamit ko sa kanya. Okay, so ngayon naman yung topic naman natin ng kakonte, yung mga nagko-comment sa mga vlogs ko about sa QJ Motors, ATR 160, trusted ba yung brand na yan? Okay ba yung brand na yan? May mga parts ba? Mga bossing, kaya ako nagbablog ng paisa-isa about this scooter is para na rin magkaroon ng idea and sana pala rin makausap natin yung isa sa pinaka mataas from QJ Motor and mas malinawan tayo about this bike. Pero dahil nga meron tayong mga further research and hindi naman tayo offer sa market kung wala silang mga parts na available, di ba? So, dun sa mga nagko-comment na din about sa comparison between brands, huwag kayong mag-alala. After na ito, matapos natin yung vlog natin about ATR 160, try natin mag-review ng ibang brands, yung mga kino-comment nyo, or comment nyo na rin yung mga gusto kong i-review ng motorcycles para ma-check natin dito sa area kung merong available, then i-review natin siya. Yan. So once again, this vlog Negosa, thank you very much. Don't forget to like, share, subscribe, ring the notification bell, and mag-comment ka na rin. Mag-usap tayo sa ating channel about these bikes and kung ano pa yung mga gusto nyong motor na reviewin natin. Alright? Peace!